Maaaring ganap ng inabandona ng mga barko ng China Coast Guard o CCG ang panatag o Scarborough Shoal dahil sa bagyong Nando na may international name na Ragasa, sinabi ng West Philippine Sea Monitor noong Martes. At inaasahan na babalik ito pansamantala ngayong araw dahil na rin sa paghupa ng nasabing bagyo sa West Philippine Sea. Pero ayon sa isang payag ng state-controlled media ng China, muli nitong lilisanin ang Wangyandao o mas kilala bilang Bao de Masinloc sa oras na tumama muli ang paparating na panibagong bagyo na may international name na Bualoy o ang mas kilala bilang Opong sa oras na tumama ito sa Area of Responsibility o PAR ng Pilipinas. Noong 2012, nagsimulang magkaroon ng epektibong kontrol ang China sa Panatag Shoal matapos ang stand-off nito sa Maynila. Simula noon, hindi bababa sa 2 barko ng China Coast Guard ang nakatalaga sa paligid ng lagoon sa anumang oras, ayon sa mga lokal na otoridad na umadlang sa pagpasok ng Philippine Coast Guard at mga lokal na mangingisda. 4 na barko ng CCG ang umalis sa Panatag Shoal noong Lunes ng gabi at hinihintay na ngayon ang bagyo sa layong 110 nautical miles sa kanluran ng shoal ayon kay Sea Life Director Ray Powell. Si Nando na dumaan sa ilagang kanluran ng Pilipinas ay naglandfall nitong Lunes sa kalupaan sa kanlurang bahagi ng bansa kung saan nagdala ito ng matinding ulan, malalakas na hangin at mga malalaking alon sa West Philippine Sea, partikular na sa area ng Scarborough Shoal. Ito'y upang magbigay diin para lisanin ng mga barko ng China ang nasabing contested area. Pinabulaanan din ng sandataan lakas ng Pilipinas ang balita ng state media ng China na pinagbabangga umano ng mga barko ng Pilipinas ang isa sa kanilang China Coast Guard ship at isang militia vessel malapit sa Wangyandao o Scarborough Shoal na naging sanhi ng pagkasira at paglubog nito. Ayon sa pamunuan ng Armed Forces of the Philippines, gumagawa na naman ng panibagong taktika ang China sa isyong ito para ipatupad ang kanilang planong gumawa ng base militar sa Scarborough Shoal sa pamamagitan ng kanilang Nature Reserve Command na kumakailan lamang ay gumawa ng ingay sa seguridad sa riyon. Kung may nasira man o lumubog na barko ng China, ayon sa Armed Forces of the Philippines, ito dahil na rin umano sa kagagawa ng bagyong Nando. Ang tinatawag na Exclusion Zone Enforcement ng CCG ay tahasang lumalabag sa 2016 arbitral ruling na nagdeklara sa lugar bilang tradisyonal na lugar ng pangingisda ng Pilipinas, China at ng Vietnam. Ginawa ng 2016 Arbitral Award ang desisyon matapos iharap ni dating Pangulong Benigno S. Aquino ang Beijing sa Permanent Court of Arbitration noong 2013 o isang taon pagkatapos ng mainit na standoff sa Panatag Shoal. Samantala, nagbigay ng payag ang state media ng China na ang Pilipinas ay gumagawa ng sekretong panuntunan sa kanilang inaangkin na isla ng Songye-dao o mas kilala bilang Pag-asa Island na hindi ipinapaalam sa kanilang gobyerno. Ang pagdalaga di umano ng Pilipinas ng paglalagay nito ng missile system sa nasabing isla ay isang pambabastos sa kanilang gobyerno dahil sa walang pahintulot na ginagawa ng Pilipinas sa Beijing. Hindi man binanggit sa nasabing artikulo pero sinabi ng The Global Times na isang unit ng Spider missile mula sa Israel ang kanilang naispatan sa Songye-dao nito lamang buwan ng Setyembre. Kakontsaba di umano ng militar ng Pilipinas ang mga Amerikano sa paglagay ng missile system sa isla na kanilang inaangkin sa Spratly Island. Pinabulaanan naman ito ng sandatan lakas ng Pilipinas at gumagawa na naman ng mga panibagong propaganda ang komunistang bansa na China para sa ikasira ng Pilipinas sa mata ng international community. Sinabi ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner kung meron mang missile ang Pilipinas sa nasabing isla ng Pag-asa, wala dahil manong karapatan ang China na pangimasukan ito dahil nasa soberanya ng Pilipinas ang nasabing isla at hindi sa bansang China.